namin si Noel, place, Lord God, ay holy ground, Panginoon Diyos, na dapat po ang aming puso ay nakalalayan sa banal na trono, Panginoon Diyos. At patuloy, Panginoon, naniniwala po kami na ang pagbagsak, pagbaba, yung presensya, yung banal na Espiritu ay patuloy na maranasan po namin. Maraming salamat po. Guide us, Lord God, sa lahat po ng tatay sa unahan, sa MC, Panginoon Diyos, sa magpapaawit, tutugtog, ganoon din po, Panginoon Diyos, sa magpapatotoo, Panginoon, nagpapasalamat po sa iyo. Ito po ay magbigay ng kalwalatian sa inspirasyon sa mga tao. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, mag-isa tayo ng pagsalita po namin, si Brother Louie Reyes, Lord God, continue anointing, Lord God, give wisdom, Lord, insights, Lord God, na revelation sa lahat po ng kanyang sasabihin mamaya, patuloy na magkaroon po ng impact sa aming mga puso. Maraming salamat po. Pagiging sa pagbibigay, kung po magpala sa lahat ng magbibigay. At ganoon din po, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala rin po namin ang mga gawain ng Lawag Jesus, Lord God, Main Church, Daughter Churches, and everywhere, Lord God, na meron po iglesia. We pray na ang pagsama mo ay kanilang kumaranasan. Maraming salamat po. Magpalagi mo lahat ang dadalo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat tayo. Ayan, sige po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Patuloy po namin kayong iniimbitahan sa ating pong gawain. Ngayong umaga pong ito at tayo po'y sama-sama at patuloy na magpuri, sumamba, umawit sa ating pong Panginoong Diyos. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating pong online family na nakikiisa at nanonood ng ating pong gawain. Nawa po'y handa na kayo sa inyo pong mga tahanan upang tayo po'y sumamba sa ating pong Panginoong Diyos. And today is the last Sunday for this month of February, and nawa ang ating pong puso ay punong-puno ng pag-ibig mula sa ating pong Panginoon. At ang pag-ibig na to ay mabahagi po natin sa mga tao, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga kaibigan, mga kapitbahay, at sa ating pong buong komunidad. At patuloy na share the love and share this live para marami pong makapanood ng ating pong gawain. At sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, tayo po'y patuloy na magbigay ng ating pong papurit awitin sa ating pong Panginoong Diyos. At sa bawat umaga na ating pong pag-iisip, tayo po'y sama-sama at patuloy na umawit ng ating pong papuri para sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Minsan pa, patuloy tayong umawit sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin.
puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Panginoong Diyos, patuloy kami, Lord God, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoong Diyos, at sa patuloy, Lord God, na pagbabago sa aming po mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa isang buong linggo na nagdaan na kami, Panginoong Diyos, ay iyong sinamahan. Kami, Panginoong Diyos, ay iyong iningatan. Kami, Lord God, ay iyong pinalakas. O kung kami man ay nagkasakit, Lord God, kami ay iyong pinagaling, Panginoong Diyos. At nagpapasalamat po kami, Lord God, sa mga pagsubok, Lord God, na amin pong napagtagumpayan dahil sa tulong mo at dahil sa gabay mo, Lord God, at sa pananampalataya na inilalagay mo sa amin pong mga puso. Maraming salamat, Lord God, sa buong araw, Lord God, na patuloy, Panginoong Diyos, nararanasan po namin ang wagas na pag-ibig mo para sa amin. Ang pag-ibig mo, Lord God, na laging sariwa sa bawat umaga, sa bawat araw, Panginoong Diyos. At nagpapasalamat po kami, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoong Diyos, sa amin po mga buhay. Salamat, Lord God, dahil tapat ka sa iyong mga salita at tapat ka, Panginoong Diyos, sa iyong mga pangako sa bawat isa. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na kami ay patawarin mo, Lord. Linisin mo ang aming pong mga puso, Lord God, sa anumang karumihan, anumang kasalanan na nakikita mo, Lord God, sa aming pong mga buhay. At dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang patuloy na magbago sa amin, Lord God, patuloy na maranasan ng bawat isa ang iyong biyaya,
at ang iyong habag, Panginoong Diyos. At bigyan mo po kami, Lord God, ng teachable heart and spirit, Panginoong Diyos, upang kami, Lord God, ay patuloy na magpabago at magpatama sa iyo, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy, Lord, na iparanas mo ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Patuloy, Lord God, na iparanas mo ang iyong presensya sa aming pong kalagitnaan, Lord God. Hindi lamang sa church po na ito, Panginoon, kundi sa bawat isa na nanonood sa kanila pong mga tahanan. Patuloy na ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ay dumaloy sa aming puso, sa aming buhay, sa aming pong pamilya, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon, at sa aming komunidad na kinabibilangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa araw po na ito, Panginoon, wala kaming ibang gagawin, kundi ang patuloy kang papurihan, kundi ang patuloy kang pasalamatan, dahil tunay nga, Lord God, na ikaw, Panginoong Diyos, ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. At patuloy, Lord God, na kami ay sisigaw ng papuri at pagsamba para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang aming pong awit, ang aming pong papuri, ang aming pong lakas, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. At sa umaga pong ito, patuloy tayo na magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Sama-sama po tayong umawit ng papuri para sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Maraming salamat, Lord. Dahil kami, Panginoon, ay mapalad. Dahil kami ay isa sa mga pinili mo, Panginoon. At patuloy, Lord God, na nagpapasalamat lamang po kami for the privilege, Lord God, na kami ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan pa kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, meron akong malalapitan. Kung Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa kung may pagsubok man,
o kagipitan, meron akong malalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God, sa pag-ibig mo na ikaw ang aming Panginoong Diyos na nagmahal at umibig sa amin, Lord God. At ikaw, Panginoon, ang aming pong matibay na sandigan, Lord God. At salamat, Panginoong Diyos, dahil sa kabila ng aming pong mga pagsubok, Lord God, nariyan ka, Panginoon, at hindi mo po kami pinababayaan, Lord God. Kaya sa oras po na ito, patuloy kaming aawit ng papuri para sa iyo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoong Diyos, na walang katulad mo at walang gaya mo, Lord God, sa amin pong mga buhay. Nagpapasalamat kami because you are the way, the truth, and the life, Lord God. And salamat, Panginoong Diyos, dahil sa amin pong mga panalangin, Ikaw, Lord God, ang kasagutan, Panginoong Diyos, at sa lahat ng amin pong mga
pangangailangan, Lord God, Ikaw ang kasapatan sa aming pong mga buhay. Ikaw ang buhay, daan at tulay. Sino ang gaya mo? Gantimpala na lubhang dakila. Sino ang gaya mo? Minsan ba ikaw ang buhay, daan at tulay. Sino ang gaya mo? Gantimpala na lubhang dakila. Sino ang gaya mo? Higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw, tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Kasagutan. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo, Panginoon. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw ang higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang tagumpay po namin, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tubos sa buhay na kapos. Sino ang gaya mo? Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Sino ang gaya mo? Ikaw higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo. Ikaw lamang, ikaw ang higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. O kasagutan. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God,
dahil Ikaw ang tumupos sa amin, Panginoon, at patuloy, Lord God, na kami ay binigyan mo ng kaligtasan. Salamat, Lord God, sapagkat walang katulad mo at walang kagaya mo, Panginoong Diyos. Ikaw ang sagot sa aming po mga pangangailangan at Ikaw ay higit sa aming po mga buhay. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, patuloy ka lamang po naming aawitan at papupurihan, Panginoong Diyos. Ikaw lang sa buhay ko ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko ang tugon at kasagutan. Ikaw lamang, ikaw lang sa buhay ko ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko ang tugon at kasagutan. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lang sa buhay ko ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko ang tugon at kasagutan. Ikaw lamang, ikaw lang sa buhay ko ang higit sa kasapatan. Ikaw lang sa buhay ko ang tugon. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ng nasa iyo. Ikaw ang higit sa kasapatan sa aking pangangailangan. Ikaw ang tugon at kasagutan sa pag-ibig. Ang lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig, ang lahat ng nasa iyo ay kasagutan. O kasagutan. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo, Diyos. Tapat ka. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God, sa araw-araw na pagpapaalala at pagpaparamdam kung gaano kami, Panginoong Diyos, ay iniibig mo. Maraming salamat, Lord God, sapagkat tapat ka, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, bagamat kami minsan ay hindi tapat sa pag-ibig namin sa iyo. Pero salamat, Lord God, dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ay wagas. Ang pag-ibig mo, Lord God, ay walang kupas, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang katulad at walang makahihigit sa pag-ibig na pinaparanas at ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa araw-araw na aming po mga buhay, sa lahat ng aming po mga pangangailangan at sa lahat ng aming po mga panalangin ay meron kang kasagutan, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw ay higit, ikaw ay sapat sa aming po mga buhay, Panginoon, at wala na kami ibang kailangang hanapin pa dahil nasa iyo na ang lahat, Lord God. Ang kailangan lang namin gawin ay patuloy na magtiwala, manampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, Lord God, patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay magbibigay ng aming pong lakas, ng aming pong pagmamahal para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord God.
Ikaw lamang ang papupurihan ng aming pong mga labi, ng aming pong mga puso at ng aming pong mga buhay. Sa iyo lamang kami maglilingkod at patuloy na mag-aalay ng aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas, pinakamainam na papuri at pagpapasalamat. Tayong lahat na umingibig at nagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! At bago tayong lahat ay magsiupo, let's shout, Jesus reigns in 3, 2, 1. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayong po lahat ay magkamay po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Yan, sa magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po ulit. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Yan, magandang umaga po muli sa ating lahat. Kamusta po ang ating buong linggo? Mabuti naman. Yan, kami po ay patuloy din na bumabati sa ating team online po. Good morning po sa inyong lahat. Sa 6 po na nanonood ngayon, maraming salamat po dahil nanonood kayo. And ngayon naman po, sa lahat na nandito, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon Diyos dahil nandito tayo ngayon at nagbibigay ng time para sa ating Panginoon Diyos. So, bago po muna tayo, magbigay ng ating testimony, daan muna tayo sa ating mga announcement para mamaya tuloy-tuloy tayo. So, yung mga announcement natin, yung lagi naman nating ina-announce yung mga gawain natin. Kagaya na lang ngayon, ang ating gawain na Sunday service o Sunday worship tuwing Sunday yan, 10 a.m. to 12 p.m. and morning devotion Monday to Saturday, 7 or 8 a.m. Next is evening devotion, twice a week po yan and 7:30 p.m. ang umpisa and midweek night, Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. Ayun po yung mga karamihan or kadalasan natin na ginagawa na gawain. And nung nakaraan po, kakatapos lang po ng gawain ng mga kabataan para po sa month na February. And later po, ang mga couples naman po, ang ating mga kananayan, katatayan, ang magsa-celebrate po ng kanilang event mamaya para po sa Month of Love. And ang kanila pong topic ay pinagtagpo at itinadhana. So mamaya po, ready po natin yung mga susuotin natin. Casual po tayong lahat. Yung pang-date po ninyo ng mga mister ninyo, ng mga misis, yung mga pang-date, kailangan ready po tayo. So, ito po yung gaganapin natin mamaya. And yun lang naman po yung mga announcement. And ito pa pala sa darating na March 9, gaganapin po natin ang ating 12-year anniversary. And gaganapin po ito sa Jaff Resort. Dito lang po sa May Valenzuela. And ready na po ba? Ginawa na po tayong cheesy para po sa lahat ng sasama. And then nandun po yung other information kung ano po yung mga kailangan bayaran, kung ano po yung kailangan nating dalhin, lalo na sa food dahil tayo ay potluck. Tama po ba ako? Yan, bawat pamilya po magbibigay po ng isang putahe. So, nawa ay ready rin tayo sa darating na kahit na malayo pa, yan, ngayon pa lang ay pagradihan na natin yung gaganapin natin na anniversary. And yun naman po yung mga announcement natin. And for now, sino po ito yung gusto na ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa kanilang buhay? Sino po ba dito yung gusto magbigay ng kanilang testimony? Yan, punta na po sa harap.
Punta na po sa harap. Wala po bang gusto magpasalamat? Ayan na, may tatayo na. Good morning po sa inyo lahat at good morning sa Team Online. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord sa kabila ng maraming pinagdadaanan. Ito, nakakangiti pa rin, di ba? Siyempre, alam naman natin lahat ng problema, may solusyon, di ba? Kasi binigay ni Lord yan kasi may solusyon. Tsaka si Lord talaga yung ating sandigan sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Nga pala, nung nagpunta kami ng Jose Reyes, si Jomar nga pala pina-check up ko. MRI ba yun? Pero alam ko naman si Lord yung magpo-provide nun. Tapos yung EEG niya, siyempre marami namang government na tutulong sa atin. Wala naman akong, yung kapatid ko, pasalamat din ako kasi malapit na rin siyang lumaya kahit nakulong siya. Yung isang pamangking ko, awa ng Diyos, umuwi kahapon, buti hindi nadampot. Ando na sa Pangasinan. Siyempre, maraming problema, pero kakayanan natin to kasi nandiyan si Lord nandiyan si Lord palagi sa buhay natin. Pasalamat ako sa mga yung buhay ko. Nandiyan siya palagi, iniingatan niya kami, yung buong pamilya. Yung paggabay niya sa mga anak ko sa araw-araw ng pag-alis. Siyempre, alam niyo naman, may motor. Kasi hindi nyo alam kung ano nangyari sa pamilya ko. May disgrasyang nangyari. Pero si Lord pa rin yung nag-ingat sa kanila at walang nangyaring gaanong yung motor, wara. Pero yung mukha nila, okay naman kahit paano. Kasi may helmet. May helmet sila. Ilang beses, pamangking ko din. Pasalamat din ako kasi kahit na disgrasya siya, yung uso niya dito. Okay. Buti walang kasunod. Yung dito niya natahi, okay na rin yung uso niya ngayon, magaling na. Maraming nangyari, pero si Lord pa rin yung ating proteksyon sa araw-araw ng ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng laban natin at hamon sa buhay. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, thank you very much po, Sister Tess. And sa iba pa po na gusto magbigay ng kanilang, o magsabi ng kanilang testimony, meron pa po ba? Ang pupunta sa harapan? Tayo na po. Ayan po, good morning sa ating lahat. Ayan, good morning po sa ating online family. Ayan, nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon sa pag-iingat niya rin sa aking pamangkin nung pumunta siya rito nung dumating po siya nung kailan yun? Friday ba yun? Friday. Akala ko Friday pa siya yung aalis doon sa amin sa Cagayan pero Friday pala siya dito darating. Ayan. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat ni Lord sa kanya at dalangin ko lang na ma-approve na rin yung project proposal po sa kanilang pinapasukan para makapagtrabaho na siya ulit. Ayan. Salamat sa Panginoon sa buong linggo na pag-iingat niya sa buong pamilya ko at lalong-lalo na sa mga driver. Driver ng buhay ko yun. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat ni Lord. At saka sa mga anak ko rin na nag-aaral, ayun, salamat sa pagbibigay niya ng mga karunungan sa kanila at sa kalakasan na pinagkakalob niya sa buong pamilya at sa akin din. Salamat sa Panginoon sa mga blessing na pinagkakalob niya sa amin. Ayan, salamat sa Panginoon kasi siya po talaga yung patuloy na nagpo-provide sa ating pangangailangan. Pag hindi kamadamot sa pagbibigay, si Lord yung laging nagsusupply ng pangangailangan natin sa araw-araw. Yun lang, maraming salamat. To God be the glory po. Thank you very much po. Wala na po bang gusto na magpasalamat sa ating Panginoon? Meron pa po bang gustong tumayo sa harapan? Ayan, kung wala na po, ako naman po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil po 1 week po ang buong... Ay, magpapasalamat siya.
Kala ko magpapasalamat. Yan, ito po ay buong 1 week po, nag-umpisa na po kami ng aming work immersion and thanks God kasi si Lord yung nagbigay sa akin ng kalakasan kasi yung yung setup namin ngayon para na rin kaming nag-work talaga sa totoo. Kasi yung yung pahinga na namin is Sunday na lang. Kasi every TTHS, meron akong pasok sa school and then MWF naman po, meron akong work immersion. And yung isa pang work immersion ko is 6 a.m. to 7:30 p.m. So, 13 hours na nasa school ako. Sabi ko, daig ko pa dito yung mga nag-overtime. 13 hours and 30 minutes. Pero thanks God kasi yung napuntahan kong pinag-work immersion na teacher is mabait siya. So, ginagawa niya sa amin ng partner ko sa work immersion is, pinapauwi niya kami ng maaga, pero yung nilalagay niya sa DTR namin is 7:30 na talaga para din hindi kami masyadong mapagod. And yun lang kasi thanks kay God kasi kahit 1 week pa lang alam namin na ramdam na rin namin yung pagod. Pero thanks kay God kasi yun hindi naman ako nagkasakit. Muntikan lang pero hindi ako nagkasakit talaga. And thanks kay God kasi siya yung nagbibigay sa akin ng strength. Kasi before, di ba, nung grade 11 ako pang umaga ko, always na maaga akong umaalis dito. And ngayon, ulit na nag-work immersion na ako, yung schedule ng teacher is pang umaga. Yun yung kailangan namin sundan. So kapag yung teacher nasa school na ng 5:55, kailangan kami nasa school na rin ng 5:55. So, umaalis ako dito lagi mga 4:30 na para makahabol dun sa papuntang bayan kasi minsan traffic. And yun lang, thanks kay God kasi na-survive ko yung 1 week. And this week ulit sa susunod, meron na namang panibagong week and nawa ay ma-survive ko ulit yon. And yun lang yung pinapasalamat ko sa ating Panginoong Diyos. And now po, tayo po ba ay ready na magbigay ng ating tithes and offering sa ating Panginoong Diyos? Say Amen! Ay, hindi ata ready. Say Amen! Yan, kung tayo po ay ready na, lagay na po natin ang ating tithes and offering and ang ating pong... Ayan, before po pala, mag-share muna po pala ang ating pastor about sa ating pong giving. Ang gawin po natin, ihanda na po, lagay na po natin sa sobre ang ating pong ibibigay at dito po mamaya, kahit lang po, piso-piso sa ating pong sacrificial giving para sa Jesus Reigns ay maibigay po natin yan sa takdang panahon sa November po. Okay, meron lang pong verse po rito, basahin po natin, 2 Corinthians 9:8, basahin po natin, 1, 2, 3, go. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Meron pong dalawang katotohanan po na patuloy po natin tatanggapin. Because of God's grace, we are blessed. Amen po. At dahil sa biyaya po ng Panginoong Diyos, sabi po rito, givers are blessed. No, sa lahat po ng gumagawa ng mabubuting bagay, specifically sa pagbibigay sa loob ng church o pagtulong sa kapwa, meron pong pagpapala. Amen po. Paano po yung mga hindi nagbibigay, Pastor? Sa totoo lamang po, meron pa rin po silang pagpapala, kaso nga lang, hindi ganun kalaki. Tama po? Kasi kung ang kamay po natin ay tikom din ang kamay ng Diyos o ang kamay ng tao para pagpalain ho tayo. Pero kapag ikaw ay giver, ang Panginoong Diyos ay ibubuhos ang masaganang pagpapala po sa atin. Tama po ba? Sino po sa atin this month of February talagang umaapaw yung pagpapala ng Diyos? Pwede po ba kayong pumalakpak sa Panginoon? Yan, no? Tayo po ay givers. Sabi nga, givers are blessed. Pero hindi natatapos puroon. Ang problema po sa atin kasi bilang isang pastor, leader o Kristiyano, ako ay blessed, pinagpala na ng Panginoong Diyos. Kung mapapansin po natin sa text po natin, nung magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan. Hindi lang sa needs po natin, yung more than enough na pagpapala ibibigay sa atin. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, we are blessed to be a blessing to other people. Amen po.
No? Sumagana ho tayo, hindi lang para sa sarili po natin, kundi maging channel. Sabi nga, channel of blessing. Maging vessel of blessing. Ang tanong, ito yung malaking tanong. Pinagpapala ho tayo ng Diyos. Financially, emotionally, physically, mentally, no, and even spiritually. Nararanasan po natin yung kasaganahan na ibinibigay ng Panginoon. Ang problema nga lang, hindi natin maibigay sa iba. Bakit kaya? Nag-hold back ho tayo eh. Nagre-reserve tayo eh. Tama? Sa totoo lang, pag nagbibigay ho tayo eh. Pag linggo na, lalo na pag sahod, o kaya meron kang blessing, no? Meron kang nakuha sa akap, o may ayuda, o meron pang ibang mga natanggap na pagpapala. Linggo ngayon, ibibigay ko ba o hindi? Sino po sa atin struggle minsan sa ganun? Ay, wow, malaki giving po natin mamaya. No? Struggle, bibigay ko ba? Kailangan din eh. Pero, ang gusto natin, every Sunday o every fellowship na meron tayong gawain po rito, ay wala na akong dalawang isip, kundi, sabi nga, giving is not an option. It is a lifestyle. Maging normal sa buhay po natin because the supernatural blessings nakuha na ho natin eh. Kaya yung natural blessings about sa finances po natin ay pagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos. If, unang-una, tayo po ay magbibigay. Pangalawa, kung tayo po ay patuloy na magiging pagpapala rin po sa iba. Amen po. Alam niyo po, ito po yung aming po totoo. Sa totoo lang, kami pong mag-asawa ay nagigipit din po. Hindi porkit pastor, mukha na pong mayaman, wala na pong pagkukulang, hindi na po nagkakaroon ng utang sa tindahan. Sino rito nagkakaroon ng utang sa tindahan? Sa kapitbahay, sa kaibigan, sa anak, sa magulang, mami pautang, o anak pautang nga, di ba? Pero ito yung maganda. Tandaan po natin, kapag tayo po ay patuloy na nagkakalob sa Panginoong Diyos, siya po ang magbibigay ng nag-uumapaw ng pagpapala. Unang-una, sabi ko, Lord, wala na po akong pera. And then sabi sa akin ng mag-anak ko po sa Tondo, mayroong ayuda. At kahapon po, nakuha ko na. Naghintay lang ako ng 4 na oras, binigayan po ni Mayora yung ayuda. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po. Amen. And then, tsaga-tsaga lang, no? Tsaga-tsaga lang. And then, isa sa malaking pagpapala po sa amin, sabi ko, ako na magsabi, sabi ko kay Joyce, no? Sa kanya pong trabaho, di ba, meron po siyang tinatawag na komisyon. Pero bago ang komisyon, consumption muna. No? Marami siyang mga pinagdadaanan na sa pag-ihente ng water meter. Pero in all of that, nakita po namin pagpapala ng Diyos. Siya po ay naka 6 million na po at nakakota na po. Palakpakan natin ang Panginoon. No? At malaking pagpapala po sa amin. Sabi ko, saan namin kukunin yung blessing na yun? Pero si Lord po ang nagkaloob. Amen? Basta hindi lang tayo maging madamot sa Diyos, hindi rin magiging madamot ang Diyos para po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at pagbigay na po at mamaya tawagin po natin sa Ate Julie para po sa ating pong pagkakaloob. Praise God. Ayan. Thank you, Lord. Salamat po sa mga nagbigay. Extend na po natin ating kamay sa ating offering basket. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na pinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga kamay na nag-abot ng kanilang pagpapala sa iyo, Lord God, ay patuloy mong pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw na walang sugat kalagyan, Panginoon. Lord God, yung offering na ito ay magamit lamang po namin sa iyong kaharian, sa iyong kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, ngayon po, tayo po bang lahat ay ready na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Say Amen! One more time, say Amen! One more time po ulit, say Amen! Ay, parang hindi naman malakas, hindi lahat nag-amen. Say Amen! Yan, kung tayo pong lahat ay ready na makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ready na po natin ang ating Bible
ang ating pong mga puso sa pakikinig. Damhin po natin ng mabuti yung lesson natin ngayong araw na ito. Ready po natin ng ating tenga sa pakikinig po ang ating mga ballpen and notebook para po tayo ay magkaroon ng notes. And nawa ay maging attentive po tayo sa ating pong pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos para po pumasok talaga sa atin or maunawaan talaga natin yung lesson natin ngayon. So, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong araw na ito. Tinatawagan ko po si Tatay Louie. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Pero 7 pesos. Magandang umaga pala sa inyo lahat. Good morning! Alam niyo po, at natatandaan ko po na noong mga nagdaang linggo, 2 weeks ago, nandito ako. Sana huwag kayong magsawa. Alam niyo po, at sabi ko, parang bitin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin alam kung yung ginagawa ba natin talaga ay nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po. At nakaganda ng mga kulay ng damit niyo. Malamig po sa mata. At sabi ko nga po, ano kaya ang kulang doon? Totoo naman po, maraming mga dapat nating malaman sa pagkakaroon ng Christ-centered family. Amen po ba? Kaya lang, nakabase ito sa mga individual na buhay natin. Kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus, kung tayo po ay nakakakilala sa Panginoong Hesus, sana po nandito tayo lahat. Sino nakakakilala sa Panginoong Hesus? Taas ang kamay. Yun, nahihiya pa. Hindi ko sinabing amen. Sabi ko, itaas yung kamay. Di ba? Simple instruction, Tama? Kasi yan din po yung panawagan namin sa POMPAC sapagkat hirap na hirap po kami na imbitahan yung mga regular employees para umattend sa aming Bible study. Kaya, in my own word, conclusion ko po yun, talagang hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Kasi kung kilala nila ang Panginoong Jesus, mangingimi sila na hindi dumalo sa pag-aaral ng kanyang salita. Tama po ba? Kung kilala din nating lahat ang Panginoong Jesus, at tayo dapat ay maging excited sa mga bagay na ibibigay niya sa araw na ito, sa umagang ito, sapagkat ayaw natin na maging tagahanga lang ng Panginoong Jesus. Na gumugugol lang tayo ng 1-2 oras kada linggo para siya ay makasama. Gusto natin maging follower. Na kung saan, kahit saan siya pumunta, ano man ang ginagawa natin, ano man ang iniisip natin, siya palagi yung ating, doon po, palagi tayo nakapokus sa Kanya. Tama po ba? So, inaanyayahan ko pong lahat na samahan ako sa mixing panalangin para sa ating pag-aaral. Can we all stand? For a short prayer, dyan po sa mga labas na nahihiyang pumasok, wala nang pong problema. Libre po ang aming simbahan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nasa kataas-taasan. Diyos na mahabagin. Diyos na mapagpatawad. Diyos na maunawain. Hindi lamang kami, Panginoon, ang iyong pinapatawad at tinuunawa dito sa loob ng simbahan, kundi yung aming mga online brothers and sisters. Tunay nga, Lord, na wala kang katulad sapagkat sa araw na ito, marami kang revelation, marami kang sasabihin sa bawat isa. Aming dalangin, Panginoon, na magkaroon kami ng focus. Yung goal po namin sa umagang ito ay pakinggan ka namin, buksan ang aming isip at ang mga puso, nang sa ganon ay maunawaan pa namin lalo kung sino ka sa aming mga buhay.
kung saan ka nakaupo sa aming buhay, sa labas ba ng aming mga puso o sa mismong sa gitna ng aming mga puso. And this morning, Lord, impress in our hearts that we cannot do anything good in our life without you. Impress in our hearts, Lord, that we needed you more than anything else that this world can give. Hallelujah, O God. Samahan niyo po kami, hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang lumukob sa bawat isa. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan natin ang Diyos at batiin niyo yung katabi niyo ng Happy Hearts Day. Yan. Parang hindi naman, sabi ng isa. Di ba? Okay. Sabi natin last time, we don't like just a loving family. Tama? We don't like be a Christian family. But sabi natin, aspire to be a Christ-centered family. Christ-centered family. Alam nyo, ibabahagi ko ang buhay ko ngayong umaga. Kung totoo ba na ako ay nasa aking puso ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat we are meant to be a Christ-centered family, pattern in the kingdom of God. No? Parang English kasi ang hirap intindihin. No? Sabi niya, pag sinabing meant to be, destined, may purpose, may patutunguhan. So, nilikha ng Diyos ang bawat pamilya para katulad ng kanyang pamilya sa kalangitan. Amen po ba? So, lagi po nating tatandaan yan. Sa makatuwid, kung yun ang pattern niya, no? Ang ating Christian family ay maging Christ-centered family, maging katulad ng kanyang pamilya sa kingdom of God, may mga requirements siya na tinitingnan. Meron siyang hinihingi sa bawat isa upang ating tandaan. Ikaw man ay may pamilya, binata, dalaga, nag-aaral, nagtatrabaho, dapat nating malaman bawat isa. Kamusta ka na? Kamusta na po ang buhay Kristiyano natin? No? Kamusta na po ang buhay Kristiyano natin? Tayo ba ay nabubuhay dahil gusto lang nating mabuhay at wala tayong pakialam sa ating kapaligiran? Tayo ba ay nabubuhay sapagkat hari tayo mismo ng sarili natin? Wala kang pakialam kung gusto kong gawin ito dahil buhay ko to. Parang linya sa pelikula di ba? Parang mga Robin Padilla ang dating no? Wala kang pakialam. Buhay ko to. Kung ano ang gusto kong gawin, bahala ka, basta gusto ko to. Yung buhay ba natin, yung mga interest ba natin, ay galing ba yan sa talagang mithiin mo o talagang dahil yan ay galing sa pinagdadaanan mo? Kuha natin? Maraming salamat, Lord, sapagkat gusto namin dahil araw-araw kami yung ginagabayan. Yes, kahit anong gawin nyo, wala naman kayong choice, kundi babantayan at gagabayan kayo ng Diyos. That's natural. That's how God works in our life. Kahit ayaw nyo, babantayan ka niya. No? Pero gusto ng Panginoon, maging unique ka No? Lahat ng naniniwala kay Kristo dapat maging different ka. May differentiation ka sa iba. Tama? Ang pananampalataya ba, yung palakihan ng rebulto sa bahay, habang lumalaki yung rebulto, dumadami yung kanilang pagpapalat biyaya? Doon ba nakasalalay ang ating pananampalataya? O naniniwala tayo kasi swerte yun Di ba? Pag pumunta kasi isang lugar, tuwing January 9, ang dami nagkanto, uy, bilihin mo to, swerte to. Kung swerte yan, bakit binibenta mo? Ano? Kung swerte yan, bakit binibenta mo? Doon ba nakabase ang ating pananampalataya? Doon ba nakabase yung Christ-centeredship natin? Nakakalungkot kasi alam niyo, yung araw-araw na nakasama mo sa panalangin, pero hindi pa rin nila ma-let go
yung nakagawian nila. Sabi ko, hindi ko to kaya. Hindi ako kayang magbago ng tao. Only God can do that. But the problem is, kung merong 1,000 hakbang para makaniig mo, makita mo ang Diyos, ang gagawin mo lang doon, one step eh. Kasi yung 999, si Lord na bahala doon eh. Hindi pa rin ginagawa ng mga tao. Sarado pa rin ng mga puso. Tapos nagtataka sila ngayon kung bakit ganun ang nangyayari sa buhay nila. Kuha mo? Sino ang mayroong monthly allowance na $1,000? That's around 60,000. And yet, kulang pa daw. Guess what? Bakit? Kasi nga inuubos nila yung bagay na binibigay ng Diyos sa bagay na makamundo. Alam niyo po yung principle ng Panginoon ganito. Pag nagbibigay ka sa Diyos, no, halimbawa, ang pera mo, 20,000. No? Ngayon, kung binigay mo yung kalahati sa Diyos, alam ng Diyos yun. Nakakapusing ka. Kasi yung 10 kalahati, matitira sa'yo, gagamitin mo yun araw-araw. Alam ng Diyos, wala ka nang ibibigay. Kasi nga, binigay mo sa Kanya. Papalitan niya yun. At gusto ng Diyos, maging blessing ka sa iba. Kaya yung binigay mo na 10,000, dadagdagan niya pa yun. Kaya lang, may Matthew 6:33. Anong sabi ng Matthew 6:33? Hanapin mo ang kaluwalhatian, ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng ibig mo ay ibibigay niya. Di ba? Bahagi itong ginagawa natin ngayon sa paghanap sa kaluwalhatian at kalangitan ng Panginoon, ng kanyang kaharian, itong ginagawa natin. Sige, sabi natin, ito yung self-directed lifestyle. Simply living life according to our own ideas and feelings. Feeling ko ang ganda niyan. Feeling ko, bagay sa akin yan. Bibilihin ko yan. Na? Pagbukas mo ng cellphone mo, makikita mo, sale sa Shopee. Sale sa Lazada. Uy, ang ganda ng sapatos. Oh. Kulay pula. Wow, 3 stripe. Wala bang 4? Sale. Nung gabi, chinek niya, 2.5. Ngayong umaga, 1.9 na lang. Wow, kailangan to. Walang pera. Tumawag sa kayo. Be, baka may pera ka. Bunuhan mo muna. Ito, pinorward niya, no? Nag-screenshot siya, binigay niya. Kita mo? Diba? Kasi gusto natin yun eh. Gusto pa ng Diyos yung ginawa mo? Hindi! Kasi nangutang ka eh. Dapat kung mangungutang ka, kung ipupuhunan mo sa negosyo, pagpapalain ka ng Diyos kasi alam niya na may patutunguhan ngayon kung ibibili mo lang at layaw ng katawan mo. Christ-centeredness ba yan, kaibigan? No? Sabi ni ate, hindi. Paglabas ko, o-order uli ako sa GrabFood naman. Di ba? Ibig sabihin nito, living a self-directed way of life. Apart from God is a recipe for failure, not success. Bakit? Tingnan nyo Yung nakaupo dun sa gitna, no? Ay yung sarili niya. No? Yung sarili niya. Hindi ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Nasa labas ng puso niya. Christ is outside your life. Patay. Yung mga nandito umatin ngayon, sana umatin kayo, di ba? Akala natin, yung panunood lang ng online, sapat na. No, kung maghimala ngayon si Pastor Kiko at gagamitin ng Diyos, sasabihin niya, lahat ng narito sa simbahang ito, paglabas, magkakaroon ng 20,000. Sayang, nasa online ka eh. Hindi ka maaambunan ng 20,000. Di ba? Di ba? Online lang din. No? Sabi niya, Pastor, i-Gcash mo na lang. Patay na, i-Gcash na lang. Sorry. Sabi niya, that moment naghimala hindi siya extended sa Gcash. Sorry ulit. Di ba? Next slide. Pakibalik po. Let's be serious about it. Ako ba ito? No? Guided pa ako ni Lord, no? Nasusunod ko ba ang gusto niya o ang sarili ko ang nasusunod? Maring let's be honest, no? Contemplate on this matter. May mga aspeto ng buhay natin na ang nasusunod ang sarili natin. Okay?
Totoo yun, no? Kasi hindi mo maiwasan. Pero ang tanong, dapat may consciousness tayo. No? May consciousness tayo. Ito ba ay ayon sa kanyang katuruan? Di ba? Gusto mo nga eh. Di ba, lagi kong pamantayan pag I want to buy something. Sa totoo lang, mga kapatid ko, hindi na ako bumibili sa mall ng pantalon. Kasi ang pinakamurang pantalon sa mall, magkano? 3,000. Levi's, 10,000. Laki, di ba? 10,000, parang yun na yata yung first fruit mo sa church. Di ba? Tinipid mo pa, di ba? Binila ako sa ukay-ukay. 100 to 180. Ganda pa ito, ukay-ukay ito. Oh. Kita mo? Ukay-ukay ito. Ha? UK. Di ba? Wala silang masabi. Sabi ko rin, bakit kaya ganun? No? Pag nanonood ako sa cellphone, grabe, ang gaganda ng forma ng mga ng mga pastor talaga. Di ba? Meron pa akong kaibigang pastor galing sa isang church. Ngayon, may bago na naman. Na inimpress lang ni Lord. Sabi niya, hindi naman sa forma yan. Kundi sa mensahe para sa Diyos. Tama ba? Hindi naman sa forma yan, kundi kung papaano mo sinusunod ang Diyos sa buhay mo. Kuha mo? Hallelujah. So, lagi po nating pag-aaralan, no? Lagi po nating babalikan ang sarili nito. Tama ba itong ginagawa ko? Ito ba ay ayon sa katuruan ng Diyos? No, magjojowa ako, halimbawa. Favorite topic ng mga kabataan yan, magjojowa ako. Amen ba? Yun, no? Si Jenny Lou, amen da. Magjojowa ako. Gusto ba ni Lord? Ha? Sabi ni nanay, hindi, kailangan magtapos ka muna ng pag-aaral mo bago ka magjowa. No? Ha? Kaso, hindi Gawa kami ng thesis, papa, nanay, tatay. Sabi, kuya ko, gumagawa ng thesis Ibang thesis pala ginagawa After graduation, ayun, nakabuntis. Patay. Kung ano, di ba? Gusto ba ng Diyos yun? Ayaw niya yun. Kasi hindi yun ayon sa kanyang katuruan. Ano pa yung Christ-directed life? Na kung saan, ang Panginoon mismo ang nakaupo doon sa gitna ng puso mo. Si Kristo ang nandun sa trono. Ikaw mismo, hinahanap mo si Kristo. Ang lahat ng mga mithiin mo sa buhay ay naka-align sa plano ng Diyos. Yung life, Christ is centered. Empowered by the Holy Spirit. Effective prayer life introduces others to Christ, understand God's words, trust God, obey God. Tanong, nararanasan ko ba ito? Yung presensya ng banal na Espiritu Santo, yung pananalangin ko ba ay effective na nakakapagpagaling kahit malayo? Yung aking bang ginagawa araw-araw, lagi ko bang ini-introduce sa mga taong nakakasalamuha ko ang Panginoong Yesus? Nauunawaan ko ba ang kanyang salita? Nagtitiwala ba ako sa kanya? Sinusunod ko ba siya? Kaya pag nagpasalamat ka, dapat ito makikita. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit ano ang pinagdadaanan mo, malungkot ka, masaya ka, dapat faithful ka pa rin sa Panginoon. Kahit walang-wala ka, dapat yung goodness nandun pa rin sa puso mo, yung kabaitan mo, yung pasensya mo sa matitigas na ulo mong mga pamangkin, yung pasensya mo sa matitigas na ulo mong mga under na tao, yung pasensya mo sa lahat ng mga nasa community. Dapat lagi mong iniisip, kapayapaan. Bakit anong kapayapaan? No? Ang sarap kaya ng walang stress ang buhay. Tama? Nakakataba. Di ba? Di ba? Ang sarap kaya ng masaya ka. Ang higit sa lahat, masarap magmahal at mahalin. Tama ba? Di ba? Hallelujah. Si Kristo kasi ang nakaupo doon sa trono ng puso mo. Di ba? Again, nararanasan ko ba itong mga bagay na ito?
Kasi kung individually, kung tayo hindi nararanasan, how much more our family? Diba? Alam nyo ba yung laging sinasabi ng mga matatanda? Sabi ng mga matatanda, pero bata pa po ako. 2 years pa bago ako mag-60. Sabi ng mga matatanda, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kung meron sa family member natin ang hindi naniniwala kay Kristo, dapat nararamdaman yan ng buong pamilya. Ang hirap kaya maiwanan. Nasubukan niyang maiwanan. Lahat sila nagsasaya na iwan ka sa bahay, malungkot ka. Naranasan niyo yun? Nung malita ko, I was siguro mga 8 or 9 ako. Pag nagbabakasyon yung buong pamilya, naiiwan ako sa tatay ko. Tatay ko nag-work Uuwi lang yan pag papakainin ako. Imagine ang lungkot. Tapos pag umuwi sila, ako naman na magbabakasyon, nagsasolo ako. Ang lungkot nun. Tapos kasama ko, kung hindi yung tatay ko, yung lola ko. Yung lola ko, medyo may edad that time na na mga 60 na siguro siya. No? Biro mo, di ba, sa probinsya, wala namang CR doon. Hulog lang doon, di ba? Pagka-upo mo, hulog na Kaya konting karuskos lang sasabihin ng lola ko, ano yun? Ako naman, apo niya, paborito niyang apo. Siyempre, to the rescue Wala naman ako magagawa doon Kung ano yung mga bagay na yun. Mahirap mag-isa. Ano? Importante sa ating pag-iisa, makilala natin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Gusto niyong makilala si Lord? Gusto niyo ba ang bawat tahanan natin ay nandun, no? Sa bawat corner, sa bawat foundation ng ating mga tahanan, nandun si Lord. Brother Louie, hindi pa amin yung bahay na tinitira namin Wala pa kaming titulo ng lupa. Wala pa. Yung kuryente nga namin, hindi pa legal No? That is, we call it literal. Ang sinasabi natin, yung 4 na corner, yung 4 na foundation ng bahay natin, yun yung 4 na bahagi na dapat matutunan ng isang pamilya na kung saan dapat ay Christ-centered sila. So, we must have a Christ-centered life within the family. Ang tanong, paano gagawin yan? Paano gagawin yan, Pastor Brother Louie? How can we obtain a family that's centered on the teaching and command of the Lord Jesus? How can be a family centered on Christ if we do not have Christ mismo sa mga puso ng bawat isa? Kaya ang tanong ko kanina, kilala mo si Jesus? Yes, nagtaasan. Si Jesus ba yung nasa puso mo? Yan ang matinding katanungan. Ano ang gagawin natin? No? John 15:5, no? Sabi na, if you want your family to be centered in Christ, I am the vine. You are the branches. Sabi na, and in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, ano ang ibig sabihin na? We need to be connected to Christ. We need to be connected to our Lord. Dapat lagi tayo nakakonect. Paano tayo magkakaroon ng Christ-centered life kung hindi tayo nakakonekta sa Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng isang mayabong na pamilya o tahanan na nakasentro sa Panginoong Hesus kung hindi tayo nakakonekta sa Kanya? Paano ba yung connection? Pwede lang magpa-load ka kay Ate Joyce. Pwede na yun. Connected ka na. May papipiliin ka pa, di ba? 50, 100, unli pa, go surf, di ba? Pero hindi yun literal na connection na sinasabi natin. Yung puso po natin na nakakonect sa Panginoon. Ang puso mo at ang puso ko at ang puso ng Diyos dapat iisa. Nararamdaman ko kung nalulungkot ka. Nararamdaman ng Diyos kung ano ang problema mo. Kasi connected ka. But the problem now, people, ayaw nilang malaman ng iba kung ano ang laman ng puso nila. Bakit kaya? Marumi ba yung puso niya? Imbis ang puso niya ay green, kulay pink ba?
No, imbis ang puso niya ay red, anong kulay? Blue ba? Hindi. At sa paghahanap natin, no? Sa paghahanap po natin ng tahanan na nakasentro sa ating Panginoon, we really need someone. We need a builder for our home, for our heart. Sa paghahanap natin, ano ba yung mga gusto nating makita? Ayan. In a secular word, no, sa buhay natin, before anyone can build a house, the builder must be trustworthy. Tama? Magpapagawa ka ng church, dapat mapagkakatiwalaan yung kontraktor tsaka yung mga manggagawang makukuha mo. Hindi yung nandadampot na kung ano-ano. Dapat yung makuha nating tagagawa ng ating tahanan ay malakas at matalino. Dapat yung makuha nating tagagawa ng ating tahanan mula sa umpisa hanggang sa mataos, alam niya kung ano ang nangyayari. Dapat makuha natin yung may pasensya at ang may pagpupursige. Same building a Christ-centered home. We need. Yes po. Kailangan natin trustworthy, matapang, malakas, matalino, at alam niya ang nangyayari sa ating mga buhay. At anuman ang mga pinagdadaanan mo, siya may pasensya at nagpupursige na makilala ka. And our home builder, no other than Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala na po, no? Wala nang ibang magbibuild ng ating mga tahanan kundi ang Diyos lang. Okay? Amen po ba? A Christ-centered home is more than a place where a Bible-believing family na doon na nakatira. It is not just a place of security, prosperity, provision, not because of the parents and the children are working hard. It is because Jesus is the foundation of that home. Amen po ba? Ang Diyos ang pundasyon ng ating mga tahanan. Hallelujah. Founded by love, which is selfless, serving, sacrificial, founded by Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Everything in it, lahat po, no? Lahat po ng mga bagay na makikita sa ating tahanan ay anchored and centered to Jesus Christ. Sabi nga niya sa Psalm 127 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Baliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang nasa lungsod at ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Sinasabi dito, lahat ng ating pagpapapagal, gusto nating magkaroon ng tahanan, gusto nating magkaroon ng pamilya, ngunit kung wala roon sa tinatatag mong bahay o pamilya, ang Panginoon, walang kwenta yan. Lahat ng bagay na iniisip mo ay mabubuhay at mabubuwag ng madali lamang sapagkat ang pundasyon ay napakahina. Balikan ko po, ang pundasyon ng ating mga tahanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin. Hallelujah, Lord. Thank you. Unang foundation na dapat nating tandaan, Christ-centered goal alignment. Ibig sabihin, ang lahat ng mga pangarap ng mga tahanan natin, ang lahat ng pangarap ng bawat isa ng ating pamilya, naka-align sa Christ-centered, naka-align sa layunin ng ating Panginoon. Sapagkat nadadala ako ng aking damdamin. Aligning our goal to God's goal, aligning family's goal to Christ's goal, make Jesus the goal of everything you do. To make Jesus the center of our lives, not only call for us to make Him the foundation, but also to make Him the end goal. Hindi lang sapat na siya ang magiging pundasyon ng ating mga tahanan, ng ating mga buhay. Bagkus, siya rin ang ating katapusang layunin. Siya ang end goal natin. Jesus is the ultimate prize. As a family, we are to pursue Christ, His presence, yung kanyang mga gawa,
yung kanyang mga galaw, and our plan for our home. Papaano po yun gagawin? Ako po ay nag-aaral, no? Alam mo, nung Biyernes, meron akong 10 p.m. to 11:30 class, no, sa US, no? At pinag-aaralan namin yung mga high road leader, no? Ang topic po namin nung nakaraan ay being a manipulator tsaka motivator. Inaantok-antok po ako talaga eh. Talagang pagod na kasi. Alam niyo bakit ako napagod? Nung alauna, meron kaming Bible study. Yung Bible study po sa akin hindi madali. Kasi ayaw nilang umaten eh. Guiding by the principle, if there are 1,000 steps para makilala mo ang Diyos, the Lord will do the 999 steps. Kaya pumupunta po kami dun sa line para ibigay yung pag-aaral sa kanila. At maingay po yung production line, kailangan mong itaas yung tone. Masakit dito yon. Tapos nagkaroon kami ng fellowship. Tapos, pagdating nung gabi, wala na, windang na lolo nyo. Gusto nang matulog. Pero kailangan eh. Kailangan mong mag-aral. Hindi para sa sarili ko. Kailangan kong mag-aral para sa mga anak ng Diyos, hindi para sa akin. Amen po ba? Hallelujah. And sabi ng Panginoon, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Colossians 3:17. Sabi niya pa sa Joshua 24:15b, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung end goal ng bawat pamilya, yung end goal ng lahat ng mga Love of Jesus Family Valenzuela ay to do what God's expected from us through our service. Okay? When we grew up, when we graduated from our schools, when we work, dapat ang end goal natin. Pattern pa rin sa goal ng ating Panginoong Jesus. Ano ang goal niya? Pagsilbihan ng mga anak niya. Kahit matanda ka na, kahit uugod-ugod ka na. Meron nga akong kaibigan, sabi ko sa inyo, 67 na eh. Kasing edad ni Brother Albert. Yun, nag-house to house pa rin siya. Ha? Nag-house to house pa rin siya at nangangaral ng salita ng Diyos. Napakapayak ng paraan, pero effective. Kasi nadadala natin sa ating pananampalataya ang mga anak ng Diyos. Maraming salamat po sa siyam na nanunood. Tandaan po natin ha, yung pamilya natin, hindi lang tayo nabubuhay para sa isa't isa. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya dapat lang bahagi ng ating mga layunin o hadikain bilang isang pamilya, pagsilbihan natin ang ating Panginoon. Paano natin gagawin yon? Before Christ go off to heaven, He made this last marching order for you. Hindi lang para sa mga apostles to. Hindi lamang para sa mga disciples ito. Ito ay para sa atin. No, sabi niya in Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. So ano ibig sabihin yan? Sa bawat tahanan, tayo po mismo ay magdi-disciple sa bawat isa. Ano ang ibig niya sabihin? Therefore, each of us must be a disciple and to enter discipleship. Each family must disciple all its members to be Christ-like. Your goal, your family's goal ultimately align into the goal of Christ, which is be an obedient follower of Christ in thoughts, in words, and in deeds. Imagine, of all family are disciples. Kapag disciples ang family mo at nagkaroon yung anak mo ng pamilya, magiging disciple din yan. Nakuha nyo? At yung mga kapu-apuhan nyo, magiging disciple na nandyan. Imagine.
Tuwan-tuwa ang langit dahil ang buong pamilya mo, ang buong angkan mo, nagsisilbi sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya hamon to sa bawat isa, sapagkat sa totoo lang, no, nasasalaming ang buhay ko dito. Yes, sabi niya, foundation number 2, developing a Christ trust in the family. Sabi niya, developing a Christ trust in the family. Turuan natin ang bawat miyembro ng pamilya na magtiwala sa Panginoon. Hindi po tayo dapat maniwala sa mga bato. Hindi po tayo dapat manalangin sa mga bato. Nakuha niyo kung nakikita niyo yung mga video ngayon, yung mga January 9 movement, nandun, puro kabataan. And I believe, hindi na sanction ng church yun, ng Catholic Church. Because they're doing what they want. And karamihan makikita mo, nakipagtulukan, tapos nakipagsuntukan. Ang gulo-gulo, di ba? May naubuan ng short. Pagkatapos, saan mo makikita, nasa gilid, na kay Aling Maria at saka kay Mang Jose, tumitira ng pulang kabayo. Oo nga, pulang kabayo. Kuha natin. Turuan natin ang ating mga anak, no? Ating mga online family. Teach your children to trust God by being the example of it. Tayong mismo mga magulang, yung mga magiging magulang pa, tuturuan natin sila ng magagandang aral na galing sa Panginoon. Sapagkat ang kanila, sa katotohanan, ang mga bata, no, yung early years nila, yung winning age nila from 1 to 7, nakadepende yan sa mga magulang. Tama? Maririnig mo si Ishan sa umaga, morning devotion ni Pastor. Daddy! Dali lang nga, pupuntahan ko si Ishan. Di ba? Nakadepende sila lahat sa atin. Sa family. Saan na yung, yung pantalon ko na gagamitin ko? Saan na yung baon ko? Kaya minsan sinasabi ko sa mga anak ko, bisita ka ba? Parang hindi mo alam kung saan nakalagay yung mga bagay. Kung ano? Nakadepende sila sa atin eh. Instead, turuan natin sila. Turuan natin na sila na Jesus is the answer to all our needs and we are to instruct our kids to turn to Jesus for their everyday needs. Matuto sila. Turuan natin sila ng bawat ginagawa nila, no? Tayo po ay lumapit sa Panginoon. We are raising godly kids. Use the Word of God and don't try to teach children without it, which will only lead them to rebelliousness. God knows children and He knows what you need to do to bring them upright. Parents are either going to prepare their children to follow Christ or to follow the Word. Bakit ko sinasabi yun? Out of the blue. Akala natin okay lang at early age paggamitin ng gadget ng mga bata. That is uncontrolled thing going. Magpa-pop up dun sa cellphone o kaya sa tablet niya kung ano-ano sa mga bata. Uncontrolled yun. Sana lang lagi nagtatanong yung bata sa atin. Pa, ma, ano po yung ibig sabihin? Daddy, mami, anong ibig sabihin? Kung hindi, naging curious siya. Naging curious siya para makita kung ano ang laman nun. At hindi na nagsabi sa'yo. Marami ngayon, Marami ngayon sa online. Meron silang mga GC na binubuo. Okay? To the point na kinukuha nila yung damdamin ng mga bata. At ano mo ang ginagawa? Bini-brainwash ang mga bata. You don't need your parents. You need us. Believe us. Kaya minsan, nangyari po kasi sa anak ko yan. Minsan, nagugulat na lang kami, biglang iiyak. Tapos sinasabi ng anak ko, yung kaibigan niya raw tumawag. Sa Davao pa, taga Davao. Sana hindi DDS yun, no? Tumawag pa, malayo, sabi niya. Parang gusto niya nang mamatay. Imagine. Can we control that? We cannot. The only thing that we could do, teach them how to trust God.
na lahat ng mga nangyayari sa buhay nila, si Kristo lang ang kanilang matatakbuhan. Parents must model on how to trust God in their daily lives. Direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. Proverbs 22:6. Hallelujah. All decisions must be Bible-anchored and teaching of Christ. Sa pagbibigay ng tiwala sa pagtuturo ng tiwala sa mga bata, dapat lahat ito ay Bible verse lahat. Anchored lahat sa teaching ng Panginoong Hesus. At buong puso po tayong magtiwala sa prosesong yon. Kahit po dumaan sa mahirap na sandali. And we need to follow and obey. And we must endure, not only in words, but also in deeds. Sabi niya sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which paths to take. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Ibig sabihin, lahat ng bagay na pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo pa, ipagkatiwala mo yan sa Diyos, including our children. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Itinuturo na sa bawat pamilyang Pilipino, na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, including our children. Huwag po tayong maging Superman. Huwag po tayong maging Batman. Lahat gusto nating gawin para sa mga bata. Hindi. Turo nyo sa mga bata na depende sila sa Panginoong Hesus. At sila po ay aalagaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Even in the midst of troubles and in victory, always trust God that something beautiful will come out from it. Ituro po natin sa kanila ng lahat ng mga bagay na kanilang nararanasan. Something beautiful will come from it. Something very enriching for your spirit. Something beneficial for you into your family. Just trust Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Foundation number 3, sabi niya, Jesus is the source of everything. Pinakain niyang 5,000 ang 4,000 mga lalaki. Gumawa siya ng milagro in front of many healer. He was in deep well with Joseph. He was in the lion den with Daniel. He was the fourth man inside the burning furnace with Shadrach, Meshach, and Abednego. He lifted Lazarus from the dead. He is everywhere and anywhere. Dapat i-acknowledge natin na ang lahat ng bagay sa ating mga buhay ay nagmula sa ating Panginoon. That even this life, even this very moment comes from God. And we need to treasure those. Bakit? Kung ano ang magpapatunay ng Panginoon ay source of everything. No? Paano mo malasasabi yan? Brother Louie, wala po yan. Buksan po natin ang ating Bible, John chapter 1 verses 1 to 3. Jesus, no? Tingnan niyo yung angking kakayahan ng ating Panginoon. Jesus is the source of creation. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made, and without Him, nothing was made that has been made. Pinapakita po ito ng passage na ito, na ang ating Panginoong Jesus, as the divine agent, through Him whom the universe was created, affirming His divinity and creative power. So Jesus Christ is the source of creation. Pangalawang punto, Jesus is the source of life. Tingnan natin, John 10:10. Pakibasa po, John 10:10. Sabi sa John 10:10, medyo controversial yan ha. Basahin natin. Dalawang bagay kasi makikita mo dyan. John 10:10. Basahin ko ha.
The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dalawang bagay yun, ha? Si Satanas, ang demonyo ay, ang sabi niya, pumapatay at nagsisira ng pamilya at ng buhay ng bawat isa. Pero ang Panginoong Jesus, sabi niya, I have come that they may have life and have it all in its fullness. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ito pong statement ng Panginoon, no? Sinasabi niya yung highlights ng kanyang mission to provide abundant life, which is both spiritual and eternal. To those who believe in Him, to those family who anchored in Him, to those family who make Jesus as the center of their life. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi Panginoon, yes, source of everything. Ang ating Panginoong Jesus ay source of salvation. John 14:6. Sabay-sabay natin, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ano ang sabi ng Panginoon? Ine-emphasize niya rito that the only access to the God the Father is through Him. And eternal life is only possible through our Lord Jesus, who is the source of the truth and path to salvation. Saan mo dadalhin ang anak mo? Sabihin nyo, mga online brothers and sisters, sa mga kapitbahay nyo, dadalhin mo bang pamilya mo sa Quiapo? O dadalhin mo siya kay Kristo? Dadalhin mo ba siya sa bato? O sa kahoy? O dadalhin mo siya sa Diyos na buhay? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung may 1,000 hakbang akong patungo sa iyo, gagawin niya yung 999 steps. Ang gagawin mo lang single step. Anong gagawin mo? Magsisi ka ng kasalanan mo at tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos mong tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Masakit na po sa lalamunan. Uling foundation po, number 4. Sabi niya, make Jesus as a model of everything. Hindi ibig sabihin, model na katulad ng mga ginagawa ko, susuot ng magara. Hindi. Let Him be the center of your heart and life. Yung kanyang kababaan, His humility, ang kanyang compassionate heart, make Him distinct and different. You want to make difference in your life? Make Jesus the center of your life. Do not settle for a simple man. Instead, be a man that God designed for you. A Christ disciple, how He molded His life, must be our family model in daily life. Hallelujah. Sabi niya, the character and compassion of Christ is one that we must all walk in to grow and thrive in loving relationships. Most especially in our home. When we learn to walk as Christ did, we'll learn to love as He did. 1 Corinthians 11:1. Sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. That's Paul talking. Jesus must be seen in all facets of our life. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, dapat makita natin ang presensya ng Panginoon. From the time you accepted Him until your last breath, people will see Christ in you. Hallelujah. Amen and amen. Yes. Alam ko naman po na ang lahat ng ito ay alam na natin. Okay? Bakit hanggang ngayon ay nahihirapan tayong sumunod at gawing sentro ang ating Panginoon sa ating buhay? Bakit nahihirapan tayo ang ating pamilya ang gawing sentro? Bakit nga ba? Parang kanta, bakit nga ba? Bakit ba? Takot tayo?
Meron ba tayong pangamba? Tinatamad ka ba? O sadyang takot ka lang sadya na gawing sentro si Kristo sa mga buhay natin? Alam niyo po, mula sa Genesis hanggang ngayon, laging pinapaalala ng ating Diyos. Bakit ka natatakot? Bakit hanggang ngayon takot kang gumawa para sa Diyos? Bakit hanggang ngayon takot kang ipakita sa buong daigdig, sa buong community, sa buong kumpanya nyo ang bagay na ito? Bakit nga? Ito ang pangako ng Diyos, oh. Sabi niya sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Sasamahan ka ng Diyos sa anumang laban mo sa buhay. Bakit natatakot ka? Amen po ba? Sabi niya, Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sapagkat yan ang kanyang pangako. At yan ay kanyang gagawin kung gagawin yung sentro siya ng inyong mga buhay. Sapagkat a Christ-centered family is selfless, serving, and sacrificial. A Christ-centered family is deeply connected to Christ. A Christ-centered family grow together with Jesus. A Christ-centered family founded by this church, love of Jesus. Hallelujah. Thank you and God bless us all. Palakpakan natin ang Diyos. Our challenge now is, let's go back to our home. Let's meditate on this. Paano natin gagawing sentro ng ating buhay at ng ating pamilya ang ating Panginoong Yesus. Join me in this journey. Hindi siya madali, pero God will make a way. Magandang hapon at maraming salamat po sa Panginoon. Thank you po, Brother Louis Reyes, sa ating pong Part 1 and Part 2, a Christ-centered family. Amen? At nawa, ang ating pong dasal ay makita po ito, unang-una sa ating mga naririto, sa mga nanonood. At mahawa po yung ating pong sariling pamilya. No? Yun naman po yung ating pong cry out eh. Hindi lang tayo makakilala kay Lord eh. Magkaroon ng magandang relasyon, kundi ang buo nating pamilya ay makakilala, ang buo nating pamilya ay maglingkod sa Panginoong Diyos until sa mga next generation po ng ating pong mga angkan. Amen po? No? And let's pray. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa ating pong topic na Christ-centered family. Nawa, ito po ay talagang mapangyari sa ating pong pamilya, sa mag-asawa, sa mga anak, maging sa mga apo, ay maibahagi po natin itong natutunan po natin sa ating pong iglesia. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa aming pong paghiwa-hiwalay mamaya. Alam po namin, Panginoon, na haharap na naman po kami sa maraming pagsubok sa loob ng pamilya. Alam po namin, Panginoon, na unti-unti ay meron kang ginagawa. Unang-una sa amin po na nakakilala po sa iyo na parte ng pamilya po namin. At sa pagkakataong ito, maging asin at ilaw po kami ng aming pong sariling pamilya. Makitaan po kami ng pagmamahal at ng katwiran. Dalangin ko, Panginoong Diyos, yung 4 na pundasyon ay makita po namin sa loob ng pamilya. Na ikaw, O Jesus, ang maging Panginoon ng pamilya. Sapagkat ang bawat bahagi ng pamilya po namin ay magiging masunurin sa iyong salita.
Panginoon, dalangin po namin ng tiwala sa iyo, Panginoong Diyos, ng bawat pamilya po namin ay hanggang dulo. Kahit may mga pinagdadaan ng matindi ang sarili-sarili po namin mga pamilya. Pero Lord, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ay matalino sa lahat. Ikaw ay nasa lahat ng dako at alam mo ang nangyayari sa bawat pamilya po namin. At naniniwala po kami, Lord God, nagtitiwala sa iyo na ang aming pamilya ay magkakaroon ng malaking revival. Salamat po, Panginoong Diyos. Aabutin mo ng iyong pagmamahal ang aming pong pamilya. At ililigtas po sila. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos. Natutunan din po namin na ikaw, Panginoon, ang lahat-lahat po sa amin. You are our source and everything. Thank you, Lord God. Before the foundation of the earth and sa creation, Lord God, at sa mga oras po na ito, kung bakit meron kaming buhay, kung bakit merong kaligtasan, kung bakit merong pagpapalat kasaganahan, Panginoong Diyos, ay dahil po sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, hindi namin angkinin ang meron po kami dahil hindi po kami ang mga pagmamayari, kundi ikaw lamang, O Diyos. At patuloy naming pasasalamatan, maging ang aming sariling pamilya ay hindi sa amin. Ito po ay pinagkatiwala mo lang po sa amin upang maging pagpapala po kami sa kanila. Lord, maraming salamat. Patuloy rin po namin dinadalangin na talagang si Jesus ang maging modelo at maging sentro ng bawat pamilya po namin. Lord, yung karakter ni Jesus ang makita sa mga magulang. Yung karakter at ugali ni Jesus ang makita sa bawat mga anak at mga apo. Yung karakter ni Jesus, yung kabutihang loob ng Panginoon at ang pag-ibig at katwiran ng Panginoong Jesus ang makita po sa aming pong mag-anak. Lord, we believe nangusap ka sa aming mga puso. At patuloy, Panginoong Diyos, katulad ng sinabi ng iyong tagapagsalita, na isang hakbang lamang po na merong pananampalataya na aming pamilya ay magkakaroon po, Panginoong Diyos, ng Christ-centered family. Lord, gagawin po namin po ito for the sake of the kingdom of God and for the sake especially of your name, Lord. Salamat po, Panginoon. We pray in this community, sa Lawang Bato, sa KMMI, and even sa online family po namin, as we declare, Lord God, a loving family, a Christ-centered family, a righteous family, a blessed family, a discipled family, Lord God. At patuloy, Panginoong Diyos, magsimula sa bawat isa po sa aming nasa loob ng church ngayon, ang patuloy na paniwalaan po namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat pamilyang ginapos ng kaaway sa kasinungalingan at maling katuruan. Pero ngayon, Panginoong Diyos, pabubuksan po ang puso ng bawat isa. Walang ibang hari at Panginoon at tagapagligtas ang dapat mamuno sa puso ng bawat pamilya, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po. Patuloy mong pagpalain ng iyong lingkod na nagsalita. Patuloy ng kanilang pamilya, ikaw po ang maging sentro. Patuloy, Panginoong Diyos, naaapaw ang pagpapala sa kanilang buhay. At ang kagalingan kay Ma'am Grace, kay Nanay Librada, sa kanyang mga kapatid, at paging kay Sir Louie, ay patuloy nilang maranasan ang iyong himala sa kanilang pamilya. Maging sa bawat pamilya po namin, ang aming deklarasyon, Panginoong Diyos, lilitaw, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sa bawat pamilya po namin, lahat ng pangangailangan ay sosobra pa, Panginoong Diyos, upang maging pagpapala sa bawat pamilya at kapitbahay na meron po kami. Lord, sa lahat ng pagtatalo, argument, rivalry sa loob ng pamilya,
may samaan ng loob, may galit sa mag-anak, Panginoon, ito po ay wawasakin mo sa pangalan ni Jesus. Patuloy na magkakaroon ng unity ang bawat pamilya. Salamat din po ang aming pong panalangin, Panginoong Diyos. Maging good example po kami as a family, kung saan po kami nakatanim, kung saan po kami nakatira, kung saan po kami palaging naroroon, sa eskwelahan o trabaho, o saan man, especially sa loob ng pamilya, ay maging pagpapala po kami sa aming pong kapwa. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng dumalo ngayon. Nawa, lalo kaming mauhaw sa iyo. Lalo ka naming hanapin. At ang aking pong panalangin, Lord, padala po namin, hindi lang sa church na ito, ang aming sariling pamilya, kundi sa iyong paanan na ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Continue bless our on-site family, our online family, even our team replay. And our family will never be the same again. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. As we declare na si Jesus ang maghari sa ating pamilya and especially sa ating pong bansa. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos at maraming salamat po. Kanina naka 10 viewers po tayo. Thank you so much po. And team replay sa mga nasa church, maraming salamat po. Magkamayan ho tayo. Sabihin niyo po, God bless your family. God bless your family. Sa mga nasa online, God bless your family po. God bless Batubalani family, Resurrection family, Aguilar family, Diharo family, Chofe family, Reyes family, Aquila Janrol family, Aguilar family. Sa lahat po ng team replay po natin, God bless your family po. At patuloy, mamayang alas 4, huwag po kayong mawawala. Meron ho tayong couples after night. No? At meron tayong konting palaro, question and answers, may parapol ho tayo, at meron ho tayong kainan. Masarap po ang ating pagkain. Punta ho kayo rito, mga nanay at mga tatay, at sa mga single mom at single dad, you are welcome. Sa mga nasa online, mamaya nakalive po tayo. Manood po kayo, makinig po kayo, isama niyo po ang inyong mga asawa, at patuloy na si Jesus ang maghari sa mag-asawa. Maraming salamat po. God bless you all. Yan, thank you very much po sa mga nanood po sa atin and see you sa mga susunod pa pong gawain. Thank you very much po again.